ang punong maestrado para tumistigo sa kanyang paglilitis. At ngayon po ay nagsasalita na sa kanyang opening statement si Chief Justice Corona. Pakinggan po natin. Ang buong puwersa ng pamahalaan para lamang sa pagtanggal ng isang tao. Bakit po ba nangyayari ito? Huwag tayong maniwala na itong impeachment trial na ito ay laban sa katiwalian. Dahil kung ganun rin lamang, mayroon ba silang katiwalian na ibinintang sa akin? Sa kabila ng lahat ng pagkakalkal, paghahanap ng mga huwad na ebidensya, at kung ano-ano pang ginawa sa akin at sa aking pamilya, wala naman pong ibinibintang sa akin ng katiwalian. Ako po ba ay hadlang? Ako po ba ay sagabal sa kung ano o kung kanino? O dili kaya'y tinik sa lalamunan ng ninuman? So far po, lahat ng nakita ko rito, magbuhat nag-umpisa itong impeachment trial na ito, ay hatred, galit sa isang tao, benggansa sa isang tao. Kailan po ba tayo matututo sa lahat, sa kabuuan ng kasaysayan ng Pilipinas, parati na lang pong ganito nangyayari? Hindi po ba tama sabihin ko na ngayon, tama na ang pagkawatak-watak ng ating bayan? Hindi po ba ito ang dahilan, itong mga hidwaan, itong mga galitan na ito, ang dahilan kung bakit hindi na tila hirap na umusad ang ating pamahalaan? Ibig ko pong sabihin, sa ating kasalukuyang administrasyon, hindi pong lahat ng hindi kaalyado ay kalaban. Hindi po lahat ng hindi kasama ay hindi pwedeng maging katuwang para sa ikabubuti ng sambayanan. Hindi dapat, hindi porket hindi magkapareho ng kulay ay hindi na Pilipino. Bakit po ba ganito na lang ang galit sa akin nitong kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Aquino? Ano ba ang kasalanan ko sa kanya? Ano ba ang kasalanan ko sa bayan? Wala akong pagkakasalang alam ko. At yan ang dahilan kung bakit ako ay buong loob na tumitindig dito sa harap ninyo at sa harap ng sambayan ng Pilipino na walang takot, walang nervyos, sapagkat sigurado po ako, sigurado po ako, wala akong kasalanan, wala akong ginawang katiwalian, at ako ay hindi nagnakaw sa gobyerno. Hindi ko po isasama, I will not drag my family dito sa impeachment na ito kung sa kaloob-looban ko may katiting na dahilan na ako'y nagduda sa sarili ko na ako'y may ginawang mali or masama. Hindi ko po itataya ang buong pamilya ko, ang napakabait kong may bahay, ang aking 3 anak, aking 6 na apo, at idamay lahat ng mahal sa aking buhay. Kung ako'y naniniwalang ako'y may kasalanan, hindi na po ako makikipaglaban. Siguro po'y nagbitaw na ako sa tungkulin sa pool sa simula. Malinis po ang aking konsyensya
At ito po ay sinasabi ko sa sambayan ng Pilipino. Uulitin ko po, malinis po ang aking konsyensya. Malinis po ang konsyensya ng aking pamilya. Wala kaming ginawang masama. Wala kaming ginawang kawalanghian tulad ng pinalalabas sa ibang sektor ng media. Kahit sino sa atin. Mr. Chief Justice, kami po nag-aantay na sabihin ninyo sa amin ang inyong pakay at sana kung maaari i-address na lang ninyo yung issues dito para sa ganun ay tapusin natin itong kaso na ito. Pero you can proceed, Mr. Chief Justice. Maraming salamat po. Dahil ito pong aking sinasabi ngayon ay pinatutungkol ko, gaya nga ng nasabi ko, hindi lamang dito sa impeachment court, sa kagalang-galang na impeachment court na ito, kundi sa buong sambayan ng Pilipino na pinangakuan ko na ako'y magpapaliwanag. Kaya nandito po ako, nagpapaliwanag. Siguro naman kahit sino sa atin, hindi papayagang masaktan ang ating pamilya at ang ating mga mahal sa buhay. Kung tayo ay may masamang budhi o may maitim na budhi o may managawang kasalanan na dapat nating ipagsisi. At hindi na siguro nating gagawin ito. At harapin ang kalbaryong hinaharap namin. Sapagkat yan po ang pinagdadaanan namin ngayon. Kalbaryo po. Hindi po madali ang pinagdaanan namin itong 5 buwan na ito. Nakita naman ninyo ang paninira sa pagkatao namin, sa reputasyon namin, lahat na yata ng kasinungalingan ay sinabi at lahat ng putik ay tinapon laban sa amin. Sa kabila ng pagbabanta ng kahihiyan at kapahamakan, lumaban po ako. Malakas po ang loob ko na lumaban sapagkat malinis po ang aking konsyensya. Iisa lang po ang paliwanag diyan. Walang katotohanan at pawang kasinungalingan ang pinaparatang sa akin. Meron pa hong isang nagsabi, isang senador na nagsabi na huhubaran daw niya ako sa publiko. Tignan po natin. Napakadali sanang takasan nitong problema at kalbaryong ito. Marami na nga rin na nagsabi sa akin, bakit ka ba lumalaban? You cannot fight Malacanang. Magbitaw ka na lang sa tungkulin. Magiging tahimik na ang buhay mo. Wala nang maghahabol sa iyo. Ang pamilya mo hindi na masasaktan. Titigil ng panggigipit. Titigil na ang black propaganda laban sa iyo. At titigil na ang kasinungalingan. Pero ano naman po ang kahulugan nito? Kung ako ay nagbitaw sa tungkulin, ang nangangahulugan ho noon ay parang umatras ako sa laban